from March 3. At ang topic mga tatalakayan natin ngayon ay ano ang pag-ibig na hindi mo kayang pamilya. Yun po ang ating pag-aaralan tungkol sa John chapter 6 verse 37. At buksan po natin ang ating project receipt sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Kasi talaga, ang lahat ng ibinibigay sa akin na kamalang malapit sa akin, at ang malapit sa akin, wala na ay hindi ko itatawag. Teaching number 1, God's grace and salvation is irresistible. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay tumawag sa isang tao patungo sa kaligtasan, ang kanyang biyaya ay napakabisa at makapangyarihan, na hindi ito maaaring maliwanain. Ang puso ng taong tinatawag ay nagbabago mula sa pagiging matigas at sarado at ay nagiging bukas at handang tumugon sa kanya. Hindi ito sa pilitan, kundi ito isang paanyaya na may kapangyarihan kumakay sa isang taong buong loob na malapit sa Diyos. Teaching number 2, God's grace is not force or coercion. Ang Diyos ay hindi nanangakop ng kalooban ng tao sa kanyang kaligtasan. Sa halip, ang kanyang biyaya ay lumagawa sa ating puso sa paraang pananalig, ngunit makapangyarihan. Pinapagod na tayo sa loob upang pasang loob natin piliin siya. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay hindi bunga ng takot o pananalig, kundi ng pusong matigas ng kanyang pag-ibig. Teaching number 3, God's grace leads to healing surrender. Kapag tunay natin ang unawaan kung paano tayo niligtas ng Diyos, tayo ay mapupuno ng pagsalamat at pagkasawang sumuko sa Kanya. Hindi ito sa pilit ng pagsuko, kundi voluntaryong pagsunod at pagpapasalamat sa Kanya kalooban. Ang ating buhay ay nagiging tugon ng pagsamba at pasasalamat sa hindi masukat ang biyayang pinanggahan natin. Application number 1, love God because He first loved us. Ang ating pagmamahal sa Diyos hindi dapat galing sa obligasyon o takot, kundi bilang tugon sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa pag-alala na kahit kasalanan tayo, hinaan niya tayo at hiniligtas. Ang tamang tugon natin ay ibigin siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Application number 2, listen and obey with a willing heart. Ang tunay na biyaya ay hindi lang para sa kaligtasan, kundi para rin sa araw-araw na pagsunod. Ang puso na binago ng Diyos ay nagiging handa at masigasig na makinig sa kanyang tinig at sumunod sa kanyang mga utos, hindi dahil sa pilitan, kundi dahil gusto natin mapasaya siya. Application number 3, live by the ways of God. Sa bawat araw, tayo ay dapat mamunay hindi ayon sa ating sariling lakas, kundi sa biyaya na galing sa Diyos. Kapag tayo nakakamali na nagagapa, hindi tayo dapat mawalang pag-asa, kundi magtiwala sa biyaya ng Diyos na muling bumangon at magpatuloy sa pananampalataya. Yun lamang